Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang araw na pinalayas ako ng sarili kong anak sa sarili kong bahay, gamit ang pinakamalamig na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Tay, hindi ka na pwedeng tumira dito. Ang mga biyenan ko na ang titira dito. Ganun lang, walang luha, walang yakap, tanging ang mga salitang iyon. At ako, nakatayo roon, dinurog ang puso. Kaya bago ko ikwento sa inyo ang lahat ng nangyari, may hihilingin muna ako. Pakinggan ninyo ang kwentong ito hanggang sa huli. Ibahagi ninyo ito sa taong kailangang makarinig dahil marahil ay magsilbi itong aral. At sabihin ninyo sa mga komento kung saang lungsod, saang sulok ng mundong ito ninyo ako pinakikinggan ngayon. Ang pangalan ko ay Jose Angelo Torres, pero mas kilala ako bilang Lolo Jose. Nasa 83 taong gulang na ako, at kahit hindi na kayang sumunod ng katawan ko gaya ng dati, masasabi kong matibay pa rin ang puso ko. Ipinanganak ako sa isang liblib na bayan sa Batangas kung saan hindi madali ang buhay, ngunit tapat. Tinuruan ako ng aking ama na magtrabaho simula noong bata pa ako. Ang lupa, ang mga hayop, ang martilyo, ang semento, lahat ay natutunan ko sa kanya at laging nasa isip ko na ang pinakamahalaga ay ang pamilya. Kaya nang ikasal ako kay Lolita at dumating ang dalawa kong anak, sina Lorenzo at David, sumumpa ako na makukuha nila ang hindi ko nakamtan. Isang matibay na tahanan, pagkain sa mesa, at edukasyong magbubukas ng mga pinto para sa kanila. Nagtrabaho ako nang nagtrabaho sa buong buhay ko. Una sa bukid, pagkatapos ay lumuwas ako sa Maynila dahil hindi na sapat ang kinikita sa probinsya. Naging karpintero ako sa loob ng maraming taon. Nagbubuhat ng hollow blocks, naghahalo ng semento, at nagtatayo ng mga bahay para sa iba habang pinapangarap na tapusin ang sa akin. At sa wakas, nagawa ko ito. Isang simpleng bahay na may makapal na dingding, may bakuran, at may taniman. Hindi marangya pero akin, amin. Doon lumaki ang mga anak ko, doon sila tumakbo, doon sila natutong magbisikleta. Pero alam ninyo kung paano ang panahon, kinukuha nito ang mga taong pinakamamahal natin. Nawala si Lolita noong 52 taong gulang pa lang siya. Isang mabilis na kanser, yung mga hindi nagbibigay babala, at naiwan akong mag-isa na nagpalaki kina Lorenzo at David. Si Lorenzo ay laging seryoso, mas tahimik, yung tipong inililihim ang lahat sa sarili. Si David naman ay mas masayahin, mas mapagmalasakit sa iba, pero pareho silang nagsikap, nag-aral, nagtrabaho, at bumuo ng kani-kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, nagretiro ako at naiwan akong mag-isa sa bahay. Minsan, bumibisita sila, lalo na si David, kasama ang kanyang mga anak, ang mga apo ko. Ang mga sandaling iyon ang nagbibigay buhay sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, madalang na ang pagbisita at mas maikli na ang mga tawag. Naiintindihan ko, laging nagmamadali ang mga kabataan, may mga responsibilidad. Hanggang sa dumating ang linggong iyon. Isang linggo iyon na may banayad na sikat ng araw. Nagdidilig ako sa bakuran nang marinig ko ang kotse ni Lorenzo. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang asawa niyang si Marites at ang kanyang mga biyenan. Nagtaka ako dahil halos hindi sila nagkakasama-sama. Lumabas ako para salubungin sila, hawak ang sombrero ko at bumati gaya ng dati. Pumasok sila, umupo sa mesa at pagkatapos ay binato ni Lorenzo sa akin ang mga salitang iyon ng walang patumangga. Tay, hindi ka na pwedeng tumira dito. Napakalaki na ng bahay na ito para sa iyo lang. Napag-usapan na namin at napagdesisyonan na mas mabuting tumira ka na lang sa home for the aged. Samantala, ang mga biyenan ko muna ang dito sa bahay para hindi maluma. Nanlamig ako, nakatingin sa kape na hawak ko. Akala ko nagbibiro siya, isang masamang biro, pero hindi. Seryoso ito, napagdesisyonan na nila. Hindi sila humingi ng opinyon ko, nagbigay lang sila ng impormasyon na parang isang transaksyon. Para sa ikabubuti mo yan, sabi nila. Para may mag-aalaga sa iyo, para walang mangyari sa iyo ng mag-isa. At naisip ko, kaya pala ako nagbanat ng buto, kaya ako nagpakahirap, kaya ako nag-alay ng buhay sa mga dingding na ito. Tapos ngayon ay itatapon lang nila ako na parang isang lumang muebles. Hindi ang home for the aged ang masakit, kundi ang paghamak, ang pagkalimot, ang kawalan ng pagpapahalaga. Wala man lang yakap,
walang luha, tanging ang kalamigan na yon. Tumayo ako ng dahan-dahan, sumandal sa mesa, at sinabi ko sa kanila na sige, kung iyon ang gusto nila, ayos lang. Pero sa loob-loob ko, masasabi ko sa inyo, parang nadurog ang puso ko sa libu-libong piraso dahil kaya ng tao ang maraming bagay. Pero ito ay hindi mo aasahan mula sa sarili mong anak. Naiwan sina Lorenzo at ang kanyang asawa, nag-uusap, nag-oorganisa ng mga bagay-bagay, sinasabi na babalik sila kinabukasan para tulungan akong mag-empake. Ang mga biyenan ay tumingin lang sa ibang direksyon, walang sinasabi. Hindi na ako nakikinig. Tiningnan ko na lang ang paligid, bawat sulok ng bahay, ang mga litrato sa dingding, ang lumang silya kung saan ako nagbabasa, ang puno sa bakuran kung saan nakabitin ang duyan ng mga anak ko. Ang lahat ng iyon ay mapupunta na ngayon sa kamay ng iba. Ngunit ang hindi nila alam, at dito talaga nagsisimula ang kwentong ito, ay hindi ako isang matandang hangal. At ang ginawa ko pagkatapos, sumpa ko, ay isang bagay na walang sino man sa mesang iyon ang inasahan. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa nila nakakalimutan. Nang gabing iyon, pagkaalis nila, naiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi ako nagbukas ng ilaw, hindi ako nagpatugtog ng musika, hindi ko naisipang kumain. Umupo lang ako sa tumba-tumba sa bakuran, nakatingin sa madilim na langit, sa mga bituin doon sa itaas, nag-iisip. At habang nag-iisip, patuloy na umikot sa isip ko ang mga salita ni Lorenzo. Hindi ka na pwedeng tumira dito, na para bang wala na akong silbi, na para bang isa na lang akong abala. Pero may aaminin ako sa inyo. Sa gitna ng sakit at kalungkutan, may ibang bagay na nagsimulang magising sa akin. Isang uri ng tapang, ng nasaktang dignidad. Dahil kahit bumibigat ang edad, kahit nanginginig ng kaunti ang mga kamay, at mas mabagal ang paglakad, nananatili ka pa ring may-ari ng kung ano ang iyong itinayo. Ang bahay na iyon, ang mga dingding na iyon, ang lupain na iyon, lahat ng iyon ay nakapangalan sa akin. At may isang bagay na tila nakalimutan ni Lorenzo sa pagmamadali niyang itapon ako. Alam mo, nang itayo ko ang bahay na ito, ginawa ko ito ng may malaking sakripisyo, hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa papeles, sa mga transaksyon, upang siguraduhin na ang lahat ay nakarehistro ng maayos. Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin at sa akin lamang. Wala sina Lorenzo, si David o sinuman ang nakalista roon. At kahit tumira sila roon, kahit binigyan ko sila ng espasyo para makagawa ng sarili nilang kwarto noong sila ay bata pa, legal na akin ang lahat. Hindi nila iyon pwedeng kunin sa pamamagitan ng magagandang salita o ng simpleng napagdesisyonan na namin. Kaya nang gabing iyon din, bago pa maging huli ang lahat, pumunta ako sa kwarto kung saan ko iningatan ang mga dokumento ko. Kinuha ko ang isang lumang folder na balat, yung mga iningatan mo ng maraming taon na puno ng mga papeles, titulo ng lupa, resibo, kontrata, at pati na rin ang kopya ng death certificate ni Lolita. Sinuri ko ang lahat ng may kalmadong, dahan-dahan, tinitiyak na walang kulang. At nariyan ang titulo ng ari-arian na may nakasulat na buo kong pangalan, Jose Angelo Torres, malinaw na malinaw, kasama ang petsa at notary public na pirma. Ang folder na iyon ay naging kalasag ko, ang aking tahimik na sagot dahil hindi ako sisigaw, hindi ako makikipagtalo. Sa edad ko, natutunan ng isang tao na ang mga mahahalagang bagay ay ginagawa ng may malamig na ulo, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw. At ganoon ko ginugol ang gabi, nag-iisip sa susunod na hakbang. Kinabukasan, gaya ng sinabi nila, maagang dumating sina Lorenzo at ang kanyang asawa. May dala silang mga kahon, mga bag, na parabang napagdesisyunan na ang lahat. Bumaba sila ng kotse na nagmamadali, yung tipong gustong matapos agad ang isang hindi komportabling usapin. Hinintay ko sila sa pintuan na may hawak na folder sa kamay. Nagulat si Lorenzo nang makita akong nakatayo doon, matatag. Nagtanong siya, "Oh, Tay, nakapag-empake na po ba kayo?" At sumagot ako ng may buong kalmado, "Bago mag-empake, may kailangan kang makita." Inanyayahan ko siyang pumasok, pinaupo ko siya sa mesa, inilagay ko ang folder sa harap niya at binuksan iyon. Inilabas ko ang titulo ng ari-arian
at inilatag doon para walang duda. Tiningnan ito ni Lorenzo, binasa, at tila nabura ang ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya iyon ng paulit-ulit. Lumapit din ang asawa niya at hindi nagsalita. Sinabi ko sa kanya ng dahan-dahan, tinititigan siya sa mata. Akin itong bahay na ito, Lorenzo. Lagit-lagi. Walang pwedeng magdesisyon para sa akin kung ano ang gagawin ko dito. Lalo na ang palayasin ako. Hindi alam ni Lorenzo ang sasabihin. May binulalas siya na hindi raw iyon ang gusto nila, na iniisip lang daw nila ang kapakanan ko. Ngunit hindi na ako handang makinig sa mga dahilan. Sinabi ko sa kanya na nirerespeto ko na gusto niya akong alagaan, ngunit hindi sa paraang paalisin ako sa sarili kong tahanan at ilagay ang iba sa pwesto ko. Doon nagtapos ang usapan. Walang sigawan, walang iyak. Tanging ang hindi komportabling katahimikan na nararamdaman kapag may taong nagre-realize na malalim na ang pagkakamali nila. Ngunit hindi ko inisip na manatili lang sa ganoon. Alam ko na kung hahayaan ko lang ito, baka subukan nilang gawin ulit o mas malala pa. Kaya ng araw ding iyon, pagkaalis nila, tumawag ako sa isang abogado, isang kakilala ko sa buong buhay ko, isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ikinuwento ko ang lahat at tinulungan niya akong ayusin ang mga papeles para maging malinaw ang lahat. Isang updated na testamento, legal na instruksyon kung ano ang gagawin sa bahay, lahat. Nang hapong iyon, habang nilalagdaan ko ang mga papeles kasama ang abogado sa dining table, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, kapayapaan. Dahil ibang bagay ang mabuhay na may sakit, pero ibang bagay naman ang mabuhay ng may dignidad na alam mong ipinagtatanggol mo ang sa iyo. At habang nilalagdaan ko, naisip ko si David. Naisip ko kung alam ba niya ang ginawa ng kanyang kapatid. At doon, sa mismong sandaling iyon, nagdesisyon akong hanapin siya, tawagan, at sabihin ang katotohanan ng lahat ng nangyayari. Dahil kung mayroon man akong natutunan pagkatapos ng napakaraming taon, ito ay ang katahimikan minsan ay mas masakit kaysa sa pinakamasamang salita. Hindi pa lumipas ang isang araw mula nang ayusin ko ang lahat kasama ang abogado. Kinuha ko ang telepono ng may nanginginig na mga kamay, ngunit may matibay na desisyon at diniyal ang numero ni David. Maaga pa, may lamig pa ng umaga. Tumunog ang telepono ng ilang beses bago sinagot. Nang marinig ko ang boses niya, na parehong-pareho noong binata pa siya, nanikip ang lalamunan ko. Sabi ko, David, anak, kailangan kitang makausap, pero usapang lalaki sa lalaki. Nag-alala siya agad, nagtatanong kung maayos ba ako, kung may nangyari ba. At doon, nang may mahinahon, ngunit matibay na boses, sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Mula sa simula. Ikinuwento ko ang nangyari kina Lorenzo, sa kanyang asawa, sa mga biyenan, sa pulong kung saan nila ako gustong paalisin sa sarili kong bahay. Walang sinabi si David habang ako ay nagsasalita, nakikinig lang. At iyon, masasabi ko sa inyo, nagparamdam sa akin na mayroon pa ring may malinis na puso sa pamilya. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan, yung mga bumibigat kaysa sa mga salita, hanggang sa wakas ay sinabi niya ng may basag na boses, Tay, wala akong alam. Sumpa ko sa mahal ko sa buhay. Wala akong alam tungkol diyan. Kung alam ko lang, nandoon sana ako. At hindi ako magsisinungaling, napaluha ako nang marinig ko siya. Sinabi ni David na pupunta siya sa akin ng araw ding iyon at iyon ang nangyari. Bandang hapon, dumating siya kasama ang pickup niya, mag-isa, wala ang pamilya. Nang pumasok siya sa bahay, ang una niyang ginawa ay niyakap ako ng mahigpit, gaya ng hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. At sa yakap na iyon, naramdaman ko na kahit papaano ay nawawala ang isang bahagi ng sakit na para bang bumalik sa pwesto ang puso ko. Umupo kami sa mesa na may 2 bagong kape at ipinakita ko rin sa kanya ang mga papeles na inihanda ko kasama ang abogado. Tiningnan iyon ni David, tumango, sinabing iyon ang tama. At doon, hawak ang kape, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Tay, kung gusto mo, dito na ako titira kasama mo para hindi ka na nag-iisa
para wala nang sinuman ang mawalan ng respeto sa iyo ulit. At aaminin ko, nakaramdam ako ng ginhawa, pero pati na rin ng pagmamalaki. Dahil wala akong hiniling sa kanya, hindi ako nagreklamo, at gayon pa man ay nag-alok siya na nandyan bilang tunay na pamilya. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko, na nagpapasalamat ako ng buong puso, pero kailangan ko ng ilang araw para ayusin ang mga ideya ko. Dahil sa edad ko, natutunan na ang mga desisyon ay hindi ginagawa ng mainit ang ulo, kundi ng may malamig na isip. At habang kami ay nag-uusap, habang inaalala namin ang nakalipas, naramdaman ko na may bagay sa loob ko na muling namumukadkad. Hindi lahat ay nawala. Hindi lahat ng pamilya ay nakalimutan kung saan kami nanggaling o kung sino ang naglagay ng unang mga ladrilyo ng bahay na iyon. Ngunit noong akala ko na mas kalmado na ang mga bagay, may isa pang sorpresa ang lumitaw. At hindi ito isang pagbisita o isang tawag para humingi ng tawad. Mas seryoso ito. Kinabukasan, umaga, kumatok ng malakas sa pinto. Nang buksan ko, nakita ko ang isang lalaki na nakasuit na may hawak ng mga papeles. Isa itong opisyal na nagbibigay sa akin ng isang formal na dokumento, isang notifikasyon. Mas malayo pa ang narating ni Lorenzo kaysa sa inakala ko. Sinusubukan niyang legal na angkinin ang bahay, nag-aakusa na hindi na raw ako karapat-dapat na gumawa ng mga desisyon para sa sarili ko. Maaari ninyong isipin kung paano kumulo ang sikmura ko nang basahin ko iyon. Ang sarili kong anak, ang pinalaki ko, ngayon ay gusto akong gawing walang kakayahan para lang makuha ang hindi sa kanya. Kinuha ni David, nakasama ko sa sandaling iyon, ang papel, binasa iyon ng may kalmado, at pagkatapos ay tiningnan ako ng may halo ng kalungkutan at galit na hindi mo alam kung paano ilarawan. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi ito magtatapos ng ganyan." At doon, kaibigan ko, nalaman ko na nagsisimula pa lang ang tunay na laban dahil ibang bagay ang subukan kang samantalahin sa pamamagitan ng mga salita. Pero ibang-iba na kapag kinalaban na nila ang pag-aari mo na karapat-dapat sa iyo. At kahit hindi na tulad ng dati ang mga binti ko, kahit mas mabagal na ang tibok ng puso ko, tinitiyak ko sa inyo na hindi ko hahayaang kunin nila ang itinayo ko gamit ang dalawang kamay na ito, ngayon man o kailanman. Nang hapong iyon din, pagkatapos matanggap ang notifikasyon, hindi nagwalang bahala si David. Habang ako ay nakaupo sa tumba-tumba sa bakuran, nakatingin sa horizon na ang folder ng mga dokumento ay nasa mesa pa, nag-iingay na siya sa pagtawag. Tumawag siya sa kanyang trusted lawyer, si Ateneo Ramos. Ipinaliwanag ang lahat ng may kalmado, ngunit may katatagan. Naririnig ko siyang nakikipag-usap sa telepono at sa loob ko, nakaramdam ako ng kakaibang halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Pagmamalaki dahil isa sa mga anak ko ang nandyan, ipinagtatanggol ako. Kalungkutan dahil ang isa ay umabot sa ganoong kalayo ang ambisyon. Sinabi ni David sa akin na ang una naming gagawin ay agad na pumunta sa court para magkaroon ng patunay na nasa tamang pag-iisip pa ako. Tiningnan niya ako sa mata na parang isang bata na humihingi ng permiso at nagtanong, "Gagawin mo ba iyon, Tay?" At ako nang may buong kaluluwa ay nagsabi, "Oo naman anak, hindi ako magpapatalo." Kinabukasan, nakaupo na kami sa harap ng isang espesyalistang doktor, isang seryosong lalaki ngunit magalang. Ginawan niya ako ng mga pagsusuri, tinanong ako ng mga bagay na tila hangal, ngunit ginagamit upang patunayan kung nasa tamang pag-iisip pa ang isang tao. Mga pangalan, petsa, mga bagay na kailangan ng memorya. Sinagot ko ang lahat, laging nakatingin sa mata ng doktor, nang may kapayapaan na alam kong wala akong itinatago. Sa huli, ngumiti sa akin ang doktor at sinabi, "Lolo Jose, mas malinaw ang pag-iisip mo kaysa sa maraming kabataan na nakikita ko rito." Hawak ang ulat na iyon, nagpatuloy sina David at Ateneo Ramos na magpasa ng reklamo sa court. Lahat ay legal, lahat ay sunod-sunod, nang walang ginagawang iskandalo. At samantala, sa bahay, ipinagpatuloy ko ang aking normal na buhay, nagdidilig ng mga halaman, nagwawalis sa bakuran, nagluluto ng aking mga beans at kanin tuwing umaga, ngunit may pagkakaiba.
Mas kalmado na ngayon ang puso ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Isang hapon, habang ako ay nakaupo sa silya sa sala, nagbabasa ng pahayagan, may kumatok ulit sa pinto. Akala ko isang kapitbahay, pero nang buksan ko, nakita ko si Lorenzo. Nag-iisa, wala ang asawa niya, wala ang mga biyenan. May maputlang mukha siya na parang hindi nakatulog ng maayos. Tumayo lang siya doon, hindi alam kung papasok ba o hindi. Wala akong sinabi, tiningnan ko lang siya, naghihintay na mauna siyang magsalita. At pagkatapos ng ilang segundo, sa wakas ay ginawa niya. Tay, naparito ako para kausapin ka, para humingi ng tawad. Magsasabi ako ng totoo. Sa sandaling yon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, hindi galit, hindi kagalakan. Ito ay isang bagay na mas mahirap ipaliwanag, isang halo ng pagdududa at ginhawa. Sinabi ko sa kanya na pumasok, umupo, at doon, sa parehong mesa, kung saan niya ako gustong paalisin, ilang linggo lang ang nakalipas, ngayon ay humihingi siya ng tawad. Ibinaba ni Lorenzo ang kanyang ulo at nang may basag na boses, inamin niya na ideya ng kanyang asawa ang lahat ng nangyayari, na wala siyang lakas ng loob na magsalita, na nagpadala siya sa pressure, sa takot na mawala ng mga bagay. Sinabi niya sa akin na ngayon ay naiintindihan na niya na ang ginawa nila ay isang kawalan ng respeto, isang pagtataksil. Pinakinggan ko siya ng tahimik, nang hindi siya inuistorbo, at nang matapos siya, sinabi ko sa kanya ang isang bagay na iningatan ko sa puso ko sa lahat ng araw na iyon. Lorenzo, ang tao ay nagkakamali, anak, pero ang hindi dapat mawala kailanman ay ang respeto, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Hindi ako sumigaw, hindi ko siya sinumbatan, iyon lang, dahil sa edad ko. Ayaw ko nang makipag-away sa mga lumang bagay, pero hindi rin nakakalimutan ng madali. Hiningi ni Lorenzo na huwag ko nang ituloy ang proseso sa court, na ayaw niyang malaman ng publiko ang lahat, na nahihiya siya. At doon, habang tinitingnan ko siya, nalaman ko na kailangan kong gumawa ng desisyon, ituloy ang kaso o itigil na lang doon, magtiwala sa kanyang salita. Naglaan ako ng sandali para pag-isipan iyon. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko ang sagot ko kinabukasan dahil ang mga desisyong iyon ay hindi ginagawa ng mainit ang ulo kundi ng may malamig na isip. Nang gabing iyon, habang inuugoy ng hangin ang mga dahon ng malaking puno sa bakuran, umupo ako sa tumba-tumba, nakatingin sa mga bituin, nag-iisip, inaalala ang lahat ng taon ng trabaho, ng sakripisyo, ng pag-ibig na ibinigay ng walang inaasahang kapalit. At naisip ko rin si Lolita kung ano sana ang ginawa niya sa pwesto ko. At doon, nang may kalmadong puso, ginawa ko ang aking desisyon. Kinabukasan, sariwa ang hangin, yung mga araw na may amoy ng basang lupa, kahit hindi umulan. Maaga akong gumising, naghanda ng kape gaya ng dati, at bago mag-alas 9, nandyan na si Lorenzo, kumakatok sa pinto. Ngayon, mag-isa ulit. Hawak ang mga kamay sa bulsa at nakayuko ang mga mata, na parang isang bata na naghihintay ng parusa. Binuksan ko ang pinto nang walang gaanong sinasabi, pinapasok ko siya, at umupo kami sa mesa. Kinuha ko ang folder ng mga papeles ulit, at inilagay ko sa mesa na parang naglalagay ng isang baraha na nakatihaya. Napalunok si Lorenzo. Hindi ko siya tiningnan ng may galit. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Tiningnan ko siya na parang tinitingnan ko ang isang anak na naligaw ng landas, pero mayroon pa ring pagkakataong magbago. Sininyasan ko siya ng kape at sinabi ko ng dahan-dahan. Napag-isipan ko na, anak, at ang desisyon ay ginawa na. Tumingin si Lorenzo, naghihintay ng pinakamasama, at doon sinabi ko sa kanya, hindi ko itutuloy ang kaso. Hindi dahil hiniling mo, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin iyan sa puso ko. Ngunit magiging malinaw ang mga bagay simula ngayon. Ipinaliwanag ko na inayos na ng abogado ang lahat. Ang bahay ay mananatiling nakapangalan sa akin, at mananatili iyon hanggang sa huling araw ko. Walang sinuman ang makakagalaw ng walang pahintulot ko. Sinabi ko sa kanya na kung balang araw ay magdesisyon akong ibenta, iregalo o iwanan sa mana, ito ay magiging sa sarili kong kagustuhan at hindi sa pressure ng sinuman.
At bukod pa rito, simula ng araw na iyon, gusto kong respetuhin ang espasyo ko, ang oras ko, at ang buhay ko. Hindi hihigit, hindi kukulangin. Walang sinabi si Lorenzo sa simula, tumango lang na may luha sa mata. At doon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ko talaga siya na parang noong bata pa siya na tumatakbo sa bakuran, naghahanap ng yakap ko kapag nadadapa. Hindi siya ang malamig na lalaki ng mga nakaraang linggo. Anak ko ulit siya. Pagkatapos ng ilang sandali, humingi siya ng yakap at aaminin ko na nahirapan ako. Pero binigyan ko siya. Dahil ang puso ay maaaring sugatan, pero hindi ito gawa sa bato. Niyakap ko siya ng mahigpit, sinampal sa likod, at doon, sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit papaano ay gumaan ang isang bahagi ng bigat na iyon. Pagkatapos noon, umalis si Lorenzo at naiwan akong mag-isa ulit. Pero hindi na may kalungkutan gaya ng dati, kundi may kalmadong dulot ng pag-alam na ginawa ko ang tama. Nang hapon ding iyon, bumisita si David. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng detalyado at hindi siya masyadong sumang-ayon sa simula. Sinabi niya na mas gusto sana niya na ipinagpatuloy ko ang proseso para maging malinaw na halimbawa, pero naintindihan din niya. Dahil ganoon talaga si David, may malaking puso, nakikinig muna bago magsalita. Naiwan kaming dalawa sa bakuran, nakatingin sa paglubog ng araw, at doon siya nagsabi ng isang bagay na nagpaisip sa akin sa loob ng ilang araw. Tay, paano kung magkamali rin ako balang araw? Patawarin mo rin ba ako? Tiningnan ko siya ng may malungkot ng ngiti at sinabi, Anak, ang pagpapatawad ay para sa mga umaamin ng pagkakamali. Hindi para sa mga patuloy na naglalakad na parang walang nangyari. At sa katahimikan na iyon, habang nagtatago ang araw sa likod ng mga burol, naramdaman ko na kahit papaano ay nasa ayos ang lahat. Ngunit hindi nagtapos doon ang kwento dahil pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng isang liham na magpapabago sa takbo ng lahat. Isang liham na hindi ko inaasahan mula sa isang taong matagal nang hindi sumusulat sa akin. Dumating ang liham na iyon isang umaga, nakatupi, nakasiksik sa ilalim ng pinto ng bahay. Wala itong sender, tanging ang pangalan ko lang na nakasulat sa kamay na pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung kanino. Kinuha ko iyon ng maingat na parang isang marupok na bagay at umupo ako sa mesa sa kusina, doon kung saan ako umiinom ng kape tuwing umaga. Binuksan ko iyon ng dahan-dahan, walang pagmamadali. At nang simulan kong basahin ang unang mga linya, tila umakyat ang puso ko sa lalamunan. Ito ay mula kay Marites, ang asawa ni Lorenzo, ang babaeng ilang taon nang kasama ko sa mga kainan ng pamilya, sa Pasko, sa mga kaarawan ng mga apo, at siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ako gustong paalisin sa sarili kong bahay. Sa liham, humihingi ng tawad si Marites. Hindi ito grandstanding. Hindi ito murang dahilan, isa itong maikli, direkta, na nakasulat sa asul na tinta. Sinasabi niya na na-realize niya ang pinsala na kanyang ginawa, na kumilos siya dahil sa takot, dahil sa kagustuhang protektahan ang pamilya niya. Ngunit sa huli ay naintindihan niya na ang ginawa nila sa akin ay walang justification. Sinabi rin niya na nagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Lorenzo pansamantala, para ayusin ang mga bagay sa sarili niyang isip, at ang tanging hiling niya ay huwag ko siyang itago sa puso ko bilang isang kaaway. Magsasabi ako ng totoo, natapos ko ang pagbabasa ng liham na iyon na puno ng luha ang mga mata ko. Hindi dahil naisip ko si Marites, kundi dahil naintindihan ko na minsan ay itinuturo sa iyo ng buhay ang pinakamahihirap na aral sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Hindi binago ng liham na iyon ang nakaraan, pero nilinaw nito sa akin na may natutunan din siya. Iningatan ko ang liham sa folder ng mga papeles kasama ang mga titulo ng bahay, hindi dahil sa legal na halaga nito, kundi dahil para sa akin, may halaga ito bilang salita, bilang pagsasara. Nang araw ding iyon, ikinuwento ko kay David. Naisip siya, tiningnan ang papel sa kanyang mga kamay at nagsabi lang, anong klasing buhay ito, Tay? At oo, anong klasing buhay? Mas kalmado ang mga araw pagkatapos noon. Wala nang pagbisita mula kay Lorenzo o sa mga biyenan. Naging tahimik ang lahat.
Isang magandang katahimikan na hindi bumibigat, kundi nagpapahinga. Ipinagpatuloy ko ang aking routine. Inaalagaan ang mga halaman ko. Nanonood ng balita tuwing umaga. Nagluluto ng aking mga beans at kanin. At isang hapon habang ako ay nakaupo sa tumba-tumba, nakatingin sa paglubog ng araw, may sinabi si David na nagpabago sa aking pananaw. Tay, naisip mo na bang ibenta ang bahay na ito at lumipat sa ibang lugar? Sinabi niya iyon ng biglaan, na parang nagtapon ng bato sa tubig para tingnan kung ilang waves ang gagawin nito. At ang totoo, hindi ko pa iyon kailanman naisip. Para sa akin, ang bahay na iyon ay ang lahat. Hindi dahil sa mga dingding, hindi dahil sa bubong, kundi dahil sa kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit naintindihan ko rin na minsan para isara ng tuluyan ang isang kabanata, kailangan mong bitawan. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko iyon, na hindi iyon isang bagay na nagdesisyon sa isang araw, at doon nagtapos ang usapan. Nang gabing iyon habang malumanay na hinahampas ng hangin ang mga bintana, nag-isip ako tungkol sa ideyang iyon. Ibenta ang bahay, magsimulang muli sa ibang lugar nang walang masyadong alaala, nang walang masyadong anino, at nang nag-iisip ako tungkol diyan, tumunog ang telepono. Isang tawag na hindi ko inaasahan, isang tawag na magpapabago sa aking desisyon, si Lorenzo. Pagkatapos ng napakaraming araw ng katahimikan, tumawag siya para sabihin sa akin ang isang bagay na iyon na lang ang ikukuwento ko sa inyo sa susunod. Nang sagutin ko ang telepono ng gabing iyon, nang marinig ko ang boses ni Lorenzo, ang una kong naramdaman ay isang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi galit, hindi kalungkutan. Mas lalo itong isang halo ng sorpresa at pag-iingat. Kinausap niya ako ng dahan-dahan, nang may boses na mas malumanay kaysa sa ibang beses, na para bang nahihirapan siyang buuin ang mga salita. At ang una niyang sinabi sa akin ay, "Tay, gusto ko lang sabihin na ibinenta na namin ang bahay namin." Nanahimik ako, naghihintay na maintindihan kung ano ang pinupunto niya. Nagpatuloy si Lorenzo, "Nang kami ni Marites, ayaw na naming magsama at pinag-iisipan ko ng mabuti ang lahat ng nangyari. Ang ginawa ko sa iyo, ang sinubukan kong gawin. Walang kapatawaran iyon, pero naghahanap ako na magsimulang muli. At naisip ko na kung balang araw magdesisyon kang ibenta ang bahay, gusto kong malaman iyon." Doon ko napagtanto na umiikot ang buhay ng hindi mo inaasahan. Ang mismong anak na gustong manatili sa akin ngayon ay lumapit sa akin para humingi, ngunit sa ibang paraan, hindi nagrereklamo, hindi nag-e-exige, humihingi ng may pagpapakumbaba. Hindi ako sumagot agad. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan na hindi iyon basta-bastang desisyon, at ibinaba ko ang telepono na puno ng alaala, ng pag-iisip, ng mga tanong ang ulo ko. Nang gabing iyon, hindi ako masyadong nakatulog. Umupo ako sa bakuran na may kumot sa balikat, nakatingin sa mga bituin, nakikinig sa hangin na naguugoy sa mga sanga ng malaking puno. Naisip ko ang mga pinagdaanan ko roon, ang itinayo ko, ang mga masayang araw at ang mga malungkot. At naisip ko rin si Lorenzo, kung nagbago ba talaga siya? Kung karapat-dapat ba siya sa pangalawang pagkakataon? Nang sumikat ang araw, nagdesisyon akong maglakad-lakad ng kaunti. Isang bagay na hindi ko na madalas gawin. Pumunta ako sa bayan, dumaan sa mga kalye na laging nandoon, binabati ang mga kapitbahay. Nagtatanong ang ilan kung kumusta na ang lahat, kung naayos na ba ang problema sa bahay. Ngumiti lang ako na may gesture ng nasa kapayapaan ang lahat. Dahil minsan hindi mo kailangang sabihin sa lahat ang nasa puso mo. Pabalik tumigil ako sa harap ng simbahan ng bayan. Hindi ako masyadong relihiyosong tao pero sa mga sandaling ganito, naghahanap ang tao ng mga sagot kung saan man niya makita. Pumasok ako, umupo sa isa sa mga bangko na gawa sa kahoy at doon ng tahimik, kinausap ko si Lolita na para bang nakaupo siya sa tabi ko. Sabi ko, "Ano ang gagawin mo, mahal? Ibenta mo ba ang bahay? Hahayaan mo ba itong umalis? Bigyan mo ba ng isa pang pagkakataon si Lorenzo?" Wala akong nakuhang malinaw na sagot. Tanging katahimikan at ang eko ng sarili kong mga iniisip. Pero may bagay sa loob ko ang kumalma at nalaman ko na nagdesisyon na ako.
Nang hapong iyon din, tinawagan ko si David at hiniling na pumunta siya. Nang dumating siya, umupo kami sa bakuran na may dalawang umuusok na kape sa mesa at sinabi ko sa kanya, "Anak, nagdesisyon akong ibenta ang bahay pero hindi ko ibebenta kay Lorenzo. Ibabalik ko sa isang estranghero, sa isang taong hindi pamilya, para walang sino man sa pamilya ang makaramdam na may utang sa iba, para maging malinaw ang lahat. Malinis." Nagulat si David sa simula, pero pagkatapos ay tumango na intindihan at sinabi niya, "Kung iyan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, Tay, susuportahan kita." At ganoon ang nangyari. Kinabukasan, sa tulong ng abogado, ibinenta namin ang bahay. Hindi namin inihayag ng malakas, hindi kami naglagay ng mga poster, lahat ay sa isang maingat, kalmado, gaya ng dapat. Sa puso ko, hindi lang tungkol sa bahay iyon, ito ay tungkol sa pagsasara ng isang kabanata, tungkol sa pag-iwan sa isang kwento na, kahit may matitinding sandali, nag-iwan din sa akin ng mga aral, alaala, at mga leksyon na hinding-hindi ko malilimutan. At habang naghihintay kami na may maging interesado sa bahay, ipinagpatuloy ko ang aking normal na buhay, na alam kong anuman ang mangyari, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ngunit noong akala ko na kalmado na ang lahat, may lumitaw na hindi inaasahang alok. Isang alok na magpapabago sa lahat ulit. At ilang araw lang iyon, hindi pa lumipas ang isang linggo mula nang ayusin ng abogado ang mga papeles, nang may isang puting pick-up ang pumarada sa harap ng bahay. Mga 4:00 iyon ng hapon. Hindi na masyadong mainit ang araw at ako ay nakaupo sa bakuran, naglilinis ng mga paso. Nang marinig ko na huminto ang makina, tumingala ako at nakita ang isang lalaki na nasa 40 taong gulang, nakasuot ng puting kamiseta, denim pants, sombrero, isang uri ng lalaki na nakikilala mo bilang negosyante sa probinsya. Bumaba siya ng sasakyan ng may kalmadong mga hakbang, tumitingin sa paligid ng may mga mata ng taong marunong magpahalaga sa isang bahay na inalagaan ng maayos. Hindi siya mukhang sino mang curious lang o yung mga nagtatanong lang para magtanong. Lumapit siya, bumati ng may respeto, inabot ang kamay. "Magandang hapon, kayo po ba si Lolo Jose Angelo?" Sabi ko na ako nga, at nang walang gaanong roundabout, sinabi ng lalaki sa akin, "Nalaman ko po sa attorney na ibinebenta po ninyo ang bahay. Pumarito po ako para tingnan kung papayagan po ninyo." Hindi iyon ang unang beses na may pumarito para mag-usisa, syempre. Pero ang lalaking iyon na nagpakilala bilang Rogelio Vargas ay tila iba. Mayroon siyang tono ng boses na sigurado mabagal, na parang hindi nagmamadali, pero alam kung ano ang gusto. Pinapasok ko siya. Ipinakita ko sa kanya ang bakuran, ang mga kwarto, ang kusina, lahat ng dahan-dahan, walang pagmamadali. Habang naglalakad kami sa bahay, ikinukwento niya sa akin na nagtatrabaho siya kasama ang kanyang pamilya sa isang negosyo ng muebles, na naghahanap siya ng isang ari-arian sa lugar para manirahan kasama ang kanyang asawa at ang 2 anak. At habang nag-uusap, makikita mo na tiningnan niya ang bawat sulok ng may espesyal na respeto, na para bang naiintindihan niya ang halaga ng kanyang nakikita, hindi lang sa pera, kundi sa kasaysayan. Nang matapos namin ang tour, umupo kami sa dining table. Kumuha si Rogelio ng isang maliit na kwaderno mula sa kanyang kamiseta. May isinulat siya at sinabi sa akin, "Lolo Jose, hindi na po ako makikipagtawaran. Kung gusto po ninyong ibenta, babayaran ko po kung magkano ang halaga. At kung kailangan po ninyong manatili rito ng ilang buwan pa habang nag-aayos kayo, maaari rin po nating ayusin iyon." Iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Hindi lahat ay may ganoong pagpapahalaga. Sinabi ko sa kanya na bigyan ako ng ilang araw para pag-isipan, na hindi ako gumagawa ng desisyon ng biglaan, at agad siyang naintindihan. Nagpaalam siya ng may parehong kalmado gaya ng kanyang pagdating, at habang tinitingnan ko siyang umalis, naramdaman ko ang isang halo ng ginhawa at nostalgia. Nang gabing iyon, tinawagan ko si David. Ikinuwento ko ang lahat sunod-sunod at pinakinggan niya ako ng tahimik. Sa huli, sinabi niya na kung nararamdaman ko na iyon, na ang oras para bitawan, para isara ang pinto na iyon minsan,
at para sa lahat. Kung gayon, sige. At doon, habang binaba ko ang telepono, doon ko talaga naintindihan, hindi lang isang bahay ang iniiwan ko, kundi isang buong yugto ng buhay ko. Isang yugto na natapos na. Kinabukasan, maaga, bumaba ako sa bayan, sa opisina ng abogado. Doon namin nilagdaan ang mga inisyal na papeles, inayos ang lahat para bayaran ni Rogelio at formalisahin ang benta. Wala akong naramdamang kalungkutan habang naglalagda. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan na para bang nagbitaw ng bigat ang puso ko na matagal ko nang dinadala ng hindi ko alam. Nang bumalik ako sa bahay, umupo ako sa tumba-tumba kasama ang kape ko, nakatingin sa bakuran sa huling pagkakataon na may mga matang alam na wala nang magiging pareho. At habang nag-iisip, narinig ko ang tunog ng isa pang sasakyan na dumarating. Ngayon, hindi si Rogelio, si Lorenzo. Bumaba siya ng nag-iisa na may pagod na mukha, na para bang hindi nakatulog sa loob ng ilang araw. Lumapit siya ng dahan-dahan, nang hindi naglalakas ng boses, at tumayo sa harap ko na parang naghihintay ng permiso na magsalita. Wala akong sinabi, tiningnan ko lang siya, naghihintay, at doon nang may basag na boses, sinabi niya, "Tay, nasabi na sa akin na ibinenta mo na ang bahay. Gusto kitang makita bago ka umalis." Hindi ko alam kung ano ang inaasahan niyang marinig mula sa akin. Marahil isang reklamo, marahil isang sumbat, pero sinabi ko lang, "Pumasok ka anak, umupo ka." At doon kaming dalawa sa mahabang katahimikan, nakatingin sa bakuran, sa mga puno, sa langit na nagiging orange na sa paglubog ng araw. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit si Lorenzo, mas kalmado na para bang mas madali na siyang makapagsalita. "Marami akong napag-isipan sa lahat, sa ginawa namin, sa nawala sa amin, at kahit hindi ako karapat-dapat, gusto kong magpasalamat sa lahat." Magsasabi ako ng totoo. Sa sandaling iyon, may naramdaman ako sa loob ko na nabasag at umayos ulit lahat ng sabay-sabay. Dahil kahit nagawa na ang pinsala, ang marinig iyon, ang marinig ang isang anak na umamin ng totoo kung ano ka sa kanya, ay isang bagay na hindi nabibili ng anuman. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya nang walang sinasabi, tanging ang simpleng gesture na minsan ay mas nagsasabi kaysa sa libu-libong pangungusap. Nang gabing iyon, nanatili pa si Lorenzo ng kaunti, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagbahagi kami ng kape nang walang pagmamadali, nang walang mabigat na katahimikan, nang walang sumbat, na parang dalawang lalaki lang na nauunawaan na nagpapatuloy ang buhay kahit masakit. At kinabukasan, nang may mas magaan na puso, dumating ang huling sandali. Bumalik si Rogelio. Ngayon, kasama ang kanyang pamilya. Nilagdaan namin ang huling mga papeles, ibinigay ko ang mga susi, at tumingin ako sa lahat sa huling pagkakataon. Hindi ako nagdala ng mga muebles, hindi ako nagdala ng mga palamuti, tanging isang maleta lang na may kailangan at ang folder ng aking mga dokumento. Ang iba ay naiwan doon bilang saksi ng mga taong pinagdaanan. At habang sumasakay ako sa kotse ni David, na siya ang nagmamaneho, at tumingin ako sa bintana kung paano naiwan ang bahay, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Nakaramdam ako ng isang bagay na iba, na parang may nagtatapos ng isang libro. Alam na maganda iyon, pero oras na para magsimula ng bago. At doon, kaibigan ko, doon talaga nagsimula ang bago kong buhay. Dahil kahit 11 taong gulang na ang isang tao, laging may oras para magsimulang muli. Lumipas ang mga araw pagkatapos umalis sa bahay na iyon, at may sasabihin ako sa inyo ng may buong katapatan, sa simula ay mahirap, napakahirap. Nagigising ka na nag-iisip na lalabas ka sa parehong bakuran gaya ng dati, nabubuksan mo ang parehong pinto, na maririnig mo ang parehong mga tunog ng kalye. Pero hindi, iba ang lahat. Ngayon, nakatira ako sa apartment ni David, isang lugar na mas maliit, pero komportable. Naghanda siya ng kwarto para sa akin, na may malaking kama, isang aparador, at pati na rin isang silya sa tabi ng bintana. At kahit tinatrato nila ako ng may pagmamahal, laging may kirot sa dibdib ko. Ang pakiramdam na nakabisita lang, na hindi ako ganap na doon,
Pero sa paglipas ng panahon, natututo ang isang tao na umangkop. Ipinagpatuloy ko ang aking routine. Maaga akong gumigising, naghahanda ng kape ko, naglalakad-lakad ng kaunti sa kapitbahayan. Kilala na ako ng mga tao roon, ang matandang bumabati sa lahat, na tumitigil para makipag-usap sa panadero, sa nagtitinda ng prutas. At unti-unti kong naintindihan na ang halaga ng mga bagay ay wala sa mga dingding o sa mga bubong, kundi sa mga taong dala mo sa puso mo. Isang hapon, habang nagtatrabaho si David at ako ay naiwan lang sa apartment, may natanggap akong hindi inaasahang bisita. Tumunog ang doorbell, binuksan ko ang pinto at nandyan ulit si Lorenzo. Ngayon may dala siyang kahon na gawa sa kahoy, nakabalot ng asul na laso. Tiningnan ko siya nang may nakataas na kilay, nagtatanong kung ano ang dala niya ngayon, at nang walang gaanong sinasabi, iniabot niya sa akin iyon. Ito ay isang bagay na iningatan namin sa lahat ng mga taon na ito, at naisip ko na oras na para ibigay ko sa iyo. Kinuha ko ang kahon, dinala sa mesa, at nang buksan ko, nakita ko ang isang tambak ng mga litrato, lumang mga litrato na black and white, ang iba ay may kulay na naubos na. Ito ay mga larawan noong bata pa sina Lorenzo at David ni Lolita na nakangiti sa bakuran ng pagtatayo ng bahay, ng mga kaarawan, ng mga normal na araw na hindi mo naisip na mamimiss mo hanggat hindi pa nangyayari. Nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan ko na napakalaki kaya kailangan kong umupo para hindi mawalan ng balanse. Tumayo lang si Lorenzo, nakatingin sa bintana nang walang sinasabi. At doon, sa katahimikan na iyon, naintindihan ko na ang gesture na iyon, na napakasimple, ay isang paraan para isara ang kabanata. Nasabihin ng walang salita na ang lahat ng pinagdaanan namin ay buhay pa rin kahit papaano, kahit hindi na kami nasa parehong bahay. Nagpasalamat ako nang may basag na boses at inalok ko siya ng kape. Umupo siya kasama ko at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa panahon, tungkol sa trabaho, tungkol sa mga apo. Hindi na kailangang pag-usapan ang nangyari. Naintindihan na. Napatawad na sa puso kahit hindi nakalimutan ng tuluyan. Nagpatuloy ang mga araw at sa paglipas ng panahon, naramdaman ko na mas gumagaan ang sakit. Nag-enroll ako sa isang club ng mga lolo at lola sa kapitbahayan. Nagsimula akong pumunta sa mga pagpupulong, maglaro ng domino kasama ang ibang mga ginoo, magkwento. At sa mga sandaling iyon, kapag ako na ang magsasalita, madalas kong sabihin sa mga mas bata o sa mga dumadaan sa parehong bagay, hindi mo malalaman kung gaano ka katatag hanggat hindi ka napipilitang magsimulang muli. Sinuportahan ako ni David sa lahat. Minsan ay dinadala niya ako sa outing. Minsan ay umupo lang kami sa parke, nakatingin sa mga taong dumadaan. At sa isa sa mga outing na iyon, nagtanong siya sa akin, "Tay, nagsisisi ka ba na ibinenta mo ang bahay?" Nag-isip ako ng matagal bago sumagot at sa huli, nang may kalmadong ngiti, sinabi ko sa kanya, "Hindi anak, hindi ako nagsisisi. Dahil naintindihan ko na ang mga bahay ay pwedeng palitan, pero ang dala mo rito at itinuro ko ang dibdib ko, iyon ay hindi kukunin ng sino man." Nang gabing iyon, habang ako ay nakahiga, nakatingin sa puting bubong ng bagong kwarto, may napagtanto ako na mahalaga. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, ng lahat ng nawala at napanalunan, pareho pa rin akong tao. May kulubot na mga kamay. Oo, may mas mabagal na mga binte pero may matibay na puso. At ganoon, kaibigan ko, ganoon ko natutunan na hindi mahalaga ang edad mo o kung ano ang nangyari, laging may espasyo para magsimulang muli, para makipagkasundo sa nakaraan at maglakad patungo sa hinaharap kahit dahan-dahan. Ngunit noong akala ko na tahimik na ang lahat, may natanggap akong huling tawag, isang tawag na magpapabago ulit sa takbo ng mga bagay. Dumating ang huling tawag na iyon isang Huwebes ng hapon nang malapit na akong lumabas para maglakad. Tumunog ang landline phone na yung mga luma na malakas ang tunog na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Sumagot ako ng may kalmado, nang hindi iniisip kung sino ang tumatawag. At sa kabilang linya, narinig ko ang isang boses na agad kong nakilala. Si Rogelio, ang lalaking bumili ng bahay ko. Ang tono niya ay seryoso, ngunit magalang. Sinabi niya,
Lolo Jose, alam kong hindi na po ito usapin sa inyo, pero gusto ko lang po kayong tawagan para sabihin na ilang araw lang po ang nakalipas, may naghanap po sa inyo dito, nagtatanong. Nanahimik ako, naghihintay na ipaliwanag niya ng mas mabuti. Nagpatuloy si Rogelio. Ang anak po ninyo, yung panganay si Ginoong Lorenzo, dumaan po dito. Tumigil po ng kaunti, tiningnan ang bahay mula sa labas, at pagkatapos ay umalis ng walang sinasabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nagpasalamat ako sa tawag, ibinaba ang telepono at umupo ako ng kaunti sa silya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalye. Ini-imagine si Lorenzo, nakatayo roon sa harap ng dati niyang bahay, nakatingin mula sa labas sa kung ano ang hindi na sa kanya. Lumipas ang mga araw at hindi ko na siya nakita ulit. Hindi rin siya tumawag. At doon ko naintindihan na kahit nagkasundo na kami sa puso, may dala pa rin siyang isang bagay na kanya, isang bigat na siya lang ang makakabitaw. Ako, sa parte ko, nagawa ko na ang lahat ng dapat. Wala na akong pending na dapat ayusin. Sa paglipas ng panahon, mas naging akin ang apartment ni David. Isinabit ko ang mga litrato na dinala ni Lorenzo, inayos ko ang mga gamit ko sa sarili kong paraan, at ipinagpatuloy ko ang aking simpleng buhay. Kape tuwing umaga. Mga paglalakad, paglalaro ng domino kasama ang mga kaibigan sa club. Natutunan kong mag-enjoy sa mga tahimik na araw, sa maliliit na bagay na hindi mo gaanong pinahahalagahan noon. Isang araw, habang ako ay nasa parke, nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, lumapit ang isang binata na nasa 20 taong gulang na mukhang estudyante. Humingi siya ng permiso na umupo sa tabi ko at ganoon kami nagsimulang mag-usap. Nagtanong siya tungkol sa buhay ko, sa edad ko, sa mga kwento ko. At nang hindi nag-iisip ng matagal, ikinuwento ko sa kanya, tulad ng pagkuwento ko sa inyo ngayon. Ang lahat ng nangyari sa bahay ko, sa mga anak ko, sa pagbabago na ginawa ko sa buhay ko. Nakikinig ang binata ng may atensyon at sa huli ay sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagpabago sa aking pananaw. Mayroon po kayong lakas na hindi na po nakikita, Lolo Jose. Karamihan po sa mga tao ay sumusuko kapag nangyayari ang mga bagay na ganyan. Pero nagpapatuloy po kayo. At ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin ng malalim. Dahil marahil hindi mo nare-realize kung ano ang ibig sabihin ng magpatuloy hanggat may nagsasabi sa iyo mula sa labas. Nang hapong iyon, pabalik sa bahay, umupo ako sa mesa kasama si David at sinabi ko sa kanya, "Anak, wala na akong kailangan pa. Sapat na ang mayroon ako. Ang darating ngayon ay regalo na." At ngumiti lang siya, tinapik ako sa balikat na parang sinasabi, "Ganyan tay." Sa paglipas ng panahon, mas lumaki ang pakiramdam ng kapayapaan na iyon. Hindi na ako masyadong nag-iisip tungkol sa nakaraan, o sa bahay, o sa nawala. Nag-iisip lang ako tungkol sa araw-araw, sa kasalukuyan, sa pag-e-enjoy sa kung ano ang mayroon ako ngayon, kalusugan, pamilya, isang lugar na matutulugan, at higit sa lahat, isang kalmadong puso. At ganoon, kaibigan ko, ganoon ko isinara ang kabanatang iyon ng buhay ko nang may nakataas na noo, nang may malinis na puso na alam kong ginawa ko ang dapat kong gawin dahil hindi mo pinipili ang lahat ng nangyayari sa iyo, pero pinipili mo kung paano magpatuloy pagkatapos mangyari iyon. At kaya, kaibigan ko, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay bago tapusin ang kwentong ito. Kung umabot ka hanggang dito, nagpapasalamat ako sa pakikinig mo sa akin. At gusto ko ring magpasalamat sa channel na ito para sa pagkakataong hayaan akong ikwento ang aking buhay. At para tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka dito at ibahagi ang video na ito dahil araw-araw ay may bagong kwento at sino ang nakakaalam. Ang isa sa kanila ay maaring maging katulad din ng sa iyo. Ngayon, sabihin mo sa akin, mula sa ang lungsod mo ako pinakikinggan? At ikaw, kung ikaw ay nasa pwesto ko, ano ang ginawa mo sana?